ICI walang rekomendasyon na kasuhan ng plunder si Martin Romualdez. Ayan ayan mariing itinanggi ng kampo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtatangkang iugnay siya sa plunder at iba pang kaso. Ayan binigyang diin na mismong ang Independent Commission for Infrastructure o tinatawag na ICI ang naglinaw na wala na ang kanilang referral sa ombudsman. Naglinaw na ang kanilang referral sa ombudsman ay ginawa ng walang finding o conclusion ng guilt of liability. Sa isang pahayag, sinasabi ni Attorney Ade Fajardo, abogado at spokesperson ni Romualdez, na ang mga huling statement mula sa Department of Public Works and Highways o tinatawag na DPWH ay hindi dapat bigyan ng maling pakahulugan bilang ebidensya ng pagkakasala. Ayan paulit-ulit ko po itong sinasabi mga pre kasi itong si Martin Romualdez, sabi ko nga, hindi naman po ito nagtatago, nandyan lang po yan. So, ano po yung ibig sabihin nun? Okay? Kung ikaw po ay nandyan lang naman at tumutulong sa investigasyon, edi alam mo sa sarili mo na malinis ka. Pero kung ikaw naman ay nagtatago, di ba? Nasa ibang bansa ka at nangako ka, uuwi ka, pero hindi ka naman umuwi, guilty ka. Sa tingin po yan sa tingin ng mga Pilipino yan. Guilty ka sa mata ng mga Pilipino. Pero sa batas, hindi pa syempre, di ba? Kaya nga lang, sa Pilipino, wala na, durog ka na. Katulad nitong si Zaldico. Si Zaldico, sabi niya uuwi daw siya. 2 months ago, sinabi niya yan. Mahigit 2 months na uuwi daw siya. Handa daw siyang harapin itong mga problema or akusasyon sa kanya. Yung mga ikakaso sa kanya. Pero nasa na po siya ngayon? Bakla ka. Nabakla si Zaldico. Sinungaling. Di ba? Etong si Sara Duterte naman, alam naman po natin na galit po ito dito kay Martin Romualdez. 'Di ba? Kaya nga etong si Sara nag-e-effort din or kumbaga pag merong interview laban sa kanya, palagi niyang dinidikit po yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Magnanakaw daw, grabe daw yung pagnanakaw na ginawa, saga daw yung pagnanakaw. Ngayon, sino kaya yung may kasong plunder ngayon? Sino? Ang kapal ng papel na yun, Sara Duterte, Sino kaya yung may kasong plunder ngayon? Comment nyo nga. Comment nyo nga. Ming, ano to, Ming, shout out sa'yo, ito, napansin namin ang statement ng DPWH Secretary, pero mahalagang linawin na ang isang DPWH recommendation ay isang finding at lalong hindi ito basihan para sabihing guilty ang isang tao. Ayan pero sa mata ng mga DDS, guilty na agad si Martin Romualdez. Mga bobo talaga. Diba? Mga bobo talaga. Ewan ko bakit piko na piko nito kay Martin Romualdez itong mga putong lupa na to. Ito pa, hindi totoo na nagrekomenda ang ICI sa ombudsman na kasuhan si dating Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ng plunder o iba pang seryosong krimen kaugnay ng flood control o sa 2025 budget issue. Dagdag pa niya. Pero pinapalabas po ng mga DDS na nirekomenda daw ng ICI na kasuhan itong si Martin Romualdez ng plunder. Diba? So, yun po yung pinapalabas ng mga DDS. So, mga sinungaling. Hindi naman po ito magagawa Hindi naman po ito magagawang mag-fake news ng mga DDS na mga vlogger na yan kung wala pong utos sa kanila yung kanilang amo. Diba? Malamang sa malamang po, inutusan po itong mga to ng kanilang amo. May utos po yan. Katulad nila Bayad ba, yung mga bayarang fake news vlogger. Di ba?
pag magbayad ka lang dyan, gagalaw na yung mga yan, magpe-fake news na yan. Di ba? Kasi gawain nila eh. O yan si mga bayaderos na yan. O yan yung si Hippopotamus, Che Guevara. Ito pa, sa katunayan, itinuro niya ang ICI mismo ang nagsabi na walang anumang adverse conclusion laban kay Romualdez sa kanilang isinumiting ulat sa Office of the Ombudsman. Malinaw na ang nakasaad sa referral report ng ICI, ito ay inisyo ng walang finding o conclusion na guilt of liability sa panig ng dating Speaker Romualdez, paliwanag ni Fajardo. So, itong balitang ito mga pre, palagi pong mahilig pong pag ito nakita ngayon ng mga DDS, babalik ta rin po nila to. Diba? Mahilig po mambaliktad yung mga yan. Siyempre, source of income nila, fake news eh. Sabi ko nga sa inyo, iba po tayo sa mga kutong lupang yan, sa mga garbage creator na yan. Kasi tayo po dito, kung ano yung kumbaga, ano yung nakikita natin na legit na mga website or sa mainstream media, binibigyan po natin ng tamang reaksyon. Hindi po natin pinipake news. Sila po iba eh. Halimbawa lang, sila'y magbigay ng reaksyon sa GMA, News 5, kakalabanin po nila yun. Sasabihin nilang fake news to diba? Mga bobo at kulangot ang tawag dyan. Marisa Simperio, shoutout po Kaya saludo po talaga ako dito kay lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho ng tapat sa ating bansa. Kay PBBM, siyempre, wag niyo pong, kumbaga para sa akin lang, itong si dating Speaker Martin Romualdez, kung wala naman po kayong ebidensya, wag kayong magkukuda dyan. Baka mamaya ikapahamak niyo pa yan. Ano daw? Kasi po ako'y maghahanap ng mapapangasawa. 4 na taon na ng balo. Hindi po ito, hindi po ito si Dr. Love Hindi po ako nagpe-flex na mapapangasawa dito. Iba pong channel ito. Ayan po, yung nakapin, sino yung mga single dyan, Na iba tuloy yung topic natin. Ba't dito ka naghahanap ng mapapangasawa? Politics po ito, kayo mga pre, anong reaction nyo dito, comment down below. Para naman mabigyan natin ng mabasa natin yung mga komento. Wag po tayo basta-basta manghuhusga ng tao kung wala naman tayong sapat na ebidensya. 'Di ba? Tayo po, tingnan po natin kung ano yung ebidensya. Sa ebidensya po tayo magbase. Yun po yung basihan dapat, hindi po yung sarili mong pag-iisip lang tapos akusahan mo na yung tao. 'Di ba? So anong reaction niyo dito mga pre? Comment down below. Ako po'y magpapaalam muna pansamantala mga pre. Salamat po sa nag-like, share, subscribe ng ating live ngayon.